Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. So eto na kabibig, nagkomento si Ping Lacson tingkil sa pasabog ni Senator Amy Marcos kabibig. Oo, sa interview kanina sa Ted Filom and DJ Chacha kung saan sinabi ni Ping Lacson na medyo un-Filipino. Hindi tayo ganyan. Maski papaano, pag magkapamilya, mag-away man tayo, we keep it to ourselves. Ping Lacson, presidente si BBM. Maraming korupsyon sa kanyang termino. Iisipin pa natin yung magkakapamilya kung ang buong Pilipinas na ang nasasuffer. Napaka-un-Filipino. Paano naging un-Filipino ang ginawa ni Senator Amy Marcos kung ito'y makakatulong sa mga Pilipino para malaman ang katotohanan at kung sino ang umupong presidente at ano ang kaniyang bisyo? Un-Filipino ba yun? Di ba? Noble act ang ginawa ni Senator Amy Marcos para magkaalaman ng lahat. Kailan ba magsasalita si Senator Amy Marcos sa kanyang nalaman na nakikita niya na talagang grabe ang epekto ng bisyo ni BBM, hindi lang sa kanyang sarili, kundi pati sa Pilipinas? Kailan ba mga kabibig? Gagawin na lang ba ito ni Amy pagkatapos ng termino ni Bongbong Marcos at lahat na tayo ay nga sa gutom? Okay lang sa'yo, Lacson, kasi may pera ka, maganda ang buhay mo, hindi ka gutom, senador ka. Pero paano naman yung mga nasa laylayan, kami mga pobre? Diba? Ano mangyayari sa amin? Kami yung titingala sa inyo kasi may pagkain kayo. Kayong nasa taas ba nakaupo? Subukan nyo namang tumayo at tingnan nyo naman kami. Sabi ni, medyo un-Filipino. Bakit medyo un-Filipino? Hindi medyo un-Filipino, kundi that is a noble act as a Filipino citizen. Senator Amy Marcos tumayo doon as Filipino, not as senator. Pero siya aging isang kapatid, isang Filipino, nagsabi kung ano talaga ang ginagawa ng mag-asawa ng pamilyang Marcos. Sabi pa dito ni Ping Lacson, yung magsalita ka sa harap ng 600,000 tao sa Luneta, para sa akin hindi katanggap-tanggap bilang isang Pilipino. Ikaw lang ang nagsabi, Lacson. I don't know kung paano mo naisip ang logic na yan. Kasi sa nabasa ko mga komento, sabi nila mas maganda na laman ng sambayan ng Pilipino at kumpirmado galing sa bibig ni Senator Amy Marcos. Kasi yung iba puro haka-haka lang. Yung iba ninais na sana ni Senator Amy Marcos ay magsalita na kasi si Maharlika nagpalabas ng video. Sinabi na AI yan. Sabi gawa-gawa, fake news. So sabi na ang kailangan talaga nating hintayin si Senator Amy Marcos. Naghintay ang tao sa panahon ng eleksyon kung posible bang si Senator Amy Marcos magsalita tungkol sa video. Hindi siya nagsalita. Natulungan siya. Let's face the reality, natulungan siyang manalo kay VP Sara. Ngayon, parang hindi na kaya ni Senator Amy Marcos. So, nagsalita siya. Sasabihan naman ni Lacson na un-Filipino. Nako, ito pa. Senator Amy Marcos publicly accused Bongbong Marcos, yun ba? Lacson said the accusation should have been thrown at the proper setting. Kailan? Nasaan ba ang proper setting? Sa Senado? Saan? Sa Kongreso? O mapapreskon? Saan ba ang proper setting kung saan maraming tao ang makakarinig, maraming Pilipino ang mabubuksan ang kanilang mata? Ito kasi ang hinihintay ng mga tao Despite not being close with the president, talaga ba? Lacson said he personally felt more for Bongbong than Amy after her speech. So, mas naawa si Lacson kay Marcos kumpara kay Amy. So, mas naawa pala si Lacson sa isang adiktos. Mas naawa si Lacson sa isang lulong sa droga kumpara kay Senator Amy Marcos na isang ate, isang manang, isang Pilipino na tumayo sa harapan ng 600,000 Filipinos, INC members, at talagang niyagyag ang totoong pangyayari kay Bongbong Marcos.
Mas nakaramdam ako ng awa kay President Bongbong Marcos at nawalan ako ng believe kay Senadora Amy sa kanyang ginawa. Mayroong ibang forum para dyan. Huwag doon sa harap ng daang libong tao na hayagan mong sisiraan. Totoo man o hindi. Hindi naman sinisiraan ni Senator Amy Marcos. She is telling the truth. Paninira na ba kung magsasabi ng katotohanan? Sila, ang gulo, no? Kapag kapamilya na nagsabi, sinisiraan. So, saan ba ang proper forum? Sa pamilya, sila mag-usap-usap. Matagal ng problemang ito eh. At naapektado na ang buong Pilipinas, Lacson. Diba? Saan proper forum? Sa Senado. Ganun pa rin eh. Hindi lang 600,000 ang makapanood. Kundi whole world na... Anong klaseng pag-iisip si Lacson? Eto kabibig ha, makinig tayo sa reaction ni Senator Ping Lacson. Well, ito yung reaction ni Senator Ping Lacson. Naawa siya kay BBM kumpara kay Amy Marcos. Pero tayo mga kabibig, tayo mga mahihirap, tayong isang tuka, mas maganda itong ngalaman natin kung ano ang totoong sitwasyon ni Bongbong Marcos. Kasi kung ano ang sitwasyon ni Senator Bongbong Marcos, yun din ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Sobrang high ang Pilipinas at hindi natin alam kung ano ang gagawin. Ito na. Well, alam mo, hindi natin kamag-anak silang dalawa, no? Hindi naman din ako malapit kay Presidente Marcos. Ang masasabi ko lang, medyo napaka-un-Filipino kasi tayo, nakakasaksi tayo ng pag-aaway ng magkakapatid, no? Pero yun, nakakonfine sa bahay. Kung hindi man, merong umahantong sa siraan behind the back, ano? Pinababalita ng mga kaibigan. Pero yung magsalita ka sa harap ng 600 tao sa luneta, para sa akin, hindi ka tanggap-tanggap bilang isang Pilipino. Hindi tayo ganyan mga Pilipino eh. Di ba tayo? Wow. Paano? Pagkakapamilya, mag-away man tayo, we keep it to ourselves. Yun lang ang masasabi. Senator P. Ito pagdidiin pa niya politika ang nakikita niyang motibo para sa paratang ng senadora sa Pangulo. Politika pala, sabi ni Ping Lacson. Ito naman ang komento ng mga netizen. Ang tunay na magkakapatid, nagdadamayan, nagmamalasakit, pinagsasabihan sa mga mali ng asal at desisyon, kahit masaktan ka pa, at pinupuri kung tama naman. Yung di ka lang hayaan magkamali at pabayaan ka lang sa pagkakamali mo, kung konsidador ka, yan ang tunay na kapatid. Rub out, shoot out ito. Napaka-un-Filipino. Anong gusto mong gawin ni Amy? Di na nga siya pinakikinggan. Hala, si Lacson naging bulag na din. Tama, hindi makapilipino ang ipadala sa ibang bansa ang dating presidente ngayong umiira sa angkor sa bansa. Senator Lacson, bakit un-Filipino ang nagmamalasakit na si Senator Amy Marcos sa kapatid niya? Hindi yan politika. Mas inuna ni Senator Amy Marcos ang kapakanan ng buong bansa kumpara sa kanyang sarili. Ikaw ang napaka-un-Filipino mo, from Emerson Guevara. Totoo man o yun allegation ng kapatid niya sa kanya. Bilang isang ordinary mamamayan, gusto kong magpa-drug test na siya ngayon. Ayaw naman isipin na nagdedesisyon siya sa bansa natin na may kargang drogas, di ba? Un-Filipino ba yon? Na presidente natin, bangag, tapos siya magdesisyon ng Pilipinas na siya ang magdesisyon sa future ng Pilipinas, sa problema ng Pilipinas. Wow! Yun daw ang Filipino kabibig. At malaking impact ito sa ekonomiya, of course. Tapos mga maliliit na tao maapektuhan. Alam mo ba ang 1K ngayon parang 100 na lang? Ito pa, sa sinasabi mong bahay kung pamilya lang problema, pwede yon. Pero itong usapin na ito, hindi ito usapin ng isang pamilya. Usapin na ito ng isang Pilipinas na gustong malaman ang kasagutan sa problema ng pinuno ng Pilipinas. Yan ang totoo, Lacson. Ay nako. Unprofessional si Amy. Thank you, Senator Amy Marcos, para sa mamayang Pilipino. Buti pa si Lacson na sa tamang pag-iisip na kahit kailan, alam kong marinig na paninira at pagmumura Pangulo, nakasalungan. Sobra na po kasi hindi na malunok ng kapatid ang ginagawa at kitang-kita naman, huwag na po kayo magsalita kay Iring hindi lang matatanggap. Yun mga kabibig,
Un-Filipino ay yung former president pinakidnap at dinala sa ibang bansa nang walang pagkandungan. Bitaw, di ba, Ping Lacson? Naku po, paano hindi katanggap-tanggap at hindi ka Pilipino malasakit nga si Senator Amy Marcos sa mga Pilipino at ginawa niya at pagmamahal kayong kapatid. Sino ba ang higit nakakilala kay BBM? Si Lacson ba or si Amy? Malasakit nga ni Senator Amy Marcos yun sa ating mga Pilipino na merong presidente na bangag. Ang hindi maka-Pilipino ay yung mga Pilipinong tanggap nila na ang presidente natin ay bangag. Yan ang hindi maka-Pilipino, kundi maka-BBM lang. Yun, maka-BBM. Yun ang reaction. So, ito din ang reaction ni Atty. Rowena Guanzon sa mga nangyayari ngayon, kabibig. Yun, kabibig. Watch this video. Isa pang pagkakamali na naman ito ni BBM. Nag-issue pa ng statement na sinasabing nagsisinungaling ang manang Amy niya. Alam mo, hindi na ito si Bongbong eh. Dati naman ito, talagang love niya yung manang niya. Alam nyo, I know Amy personally. Isang taon kami niyang seatmate sa UP College of Law. Lagi naman yan cheerful, di ba? Hanggang ngayon, smile-smile lang nga, tawa-tawa, kahit na tumitira ng, di ba? Insulto kay Tamba. Smiling. Alam nyo kagabi, dun sa iglesia ni Cristo Rally, umiyak siya habang binabasa. At hindi lamang yung speech niya, talagang binasa niya, sinulat niya, dinamdam niya yun, umiiyak siya. Yung sabi niya, umuwi na tayo, pagaling ka na. Kasi di ba nung nag-exile sila sa Hawaii, si Amy naman ang nag-take care sa kanya eh. Di ba? Malay ba nun sa buhay? Ever since naman, ito si Bongbong happy-go-lucky lang. Kaya, di ba, isulat pa nga si Ferdinand Marcos na worried siya doon dahil he's lazy and has no purpose. Kaya kayo nagsasabing umarte lang si Amy, wala kayo doon sa rally at hindi nyo siya kilala. You must have taken a lot for her to say this, where she will be heard by the world that Bongbong Marcos is a cocaine addict, that his wife, the First Lady, is also a cocaine addict and an alcoholic, and that their children are also on drugs, and that includes Sandro. Senator Amy Marcos did this out of sisterly love. That I can be sure of. So yun na nga ang kabibig, napaka-un-Filipino daw ni Senator Amy Marcos. Sabi ni Lacson na may proper forum at setting at lugar kung para magsalita si Senator Amy Marcos. Marami nga nagsabi, saan ba ang proper na lugar? Presidente siya. Dapat kung sana ay lang siya, wala siyang posisyon sa gobyerno at hindi niya ginagamit ang pera ng taong bayan, ang pera ang tax ng taong bayan, okay lang. O sa bahay nila pag-usapan yan, pero presidente siya at may problema siya at siya ang magdidesisyon sa problema ng bansa, tapos napaka-un-Filipino, di ba? Baka po, Senator Ping Lacson, baka kayo po yung un-Filipino po, kasi ang kapatid is my concern sa kapatid. Sa tingin po namin, concern siya sa kapatid niya lang. Huwag niyo lang po sanang pagtakpan yung mali. Mas Filipino ang ginawa ni Senator Amy Marcos kumpara sa iyo, Lacson, na pilit mo tinatakpan at maaawa ka pa kay BBM. Ito pa. Hindi rin katanggap-tanggap, Senator Lacson, na bangag ang ating presidente. Diba?
Tama lang yun, di po paninira yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Karapatan po ng mamayang Pilipino na malaman na ang presidente ay nasa maayos na kalusugan at tamang pag-iisip. Di ba nasa konstitusyon yan? Anak ko, iwan ko kay Senator Lacson. Well, ganun talaga, basta maka-pro BBM. Sabi daw niya, hindi sila post ni BBM. Tapos, naawa siya kay BBM kabibig. Mas naawa siya kay BBM kumpara kay Senator Amy Marcos. Napaka-emotional naman ng Senator Lacson, no? Kung naging emotional ka, Senator Lacson, no, dapat naalala mo ang mga Pilipinong walang kain ngayon. Naalala mo mga binaha, nabaha, namatay sa baha. Yun ang dapat na isipin mo. Diba? Ay naku, corruption sa Pilipinas, grabe. Yun ang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Do you think Senator Amy Marcos is un-Filipino? Comment down below.